So ayan guys, naglalagablab po yung bao sa loob. At saglit lang po kumulo yung ating pinapakulong mani. Maya maya po niyan ay pag natuyo na yan ay pwede nating iahon para makain na natin mamaya. At isa po guys, yan, pag kayo po yung magagatong, dapat nakakahinga yung apoy para hindi po siya mausok. Kaya, at may maganda ring idinudulot yung usok dito sa atin kasi pagdating ng hapon maraming lamok. Ang usok ay nagtataboy ng mga insekto, kagaya ng lamok, kung anong mga insekto, mga nocturnal insect, lalo pag sasapit ng gabi. So ayan po, diba nakita nyo naman ang init yan, kulong na kulong yung init, kaya yung naman kulong kulo. Kaya po yan tumatagal din ang init kasi kulob din po sa loob, diba? Saka magandang gamitin ng bao kasi matagal siya maabo, mapulbos, kung anong term na itatawag natin. Sa katunayan nga sa Bicol, ginagawang uling to eh. Uling, isa rin tong paboritong gamitin ng nagpapanday doon sa amin sa Chungpindoy. Kaso Chungpindoy yumao na eh. Kaya minsan naaalala ko yung mga ganitong sa buhay namin. Kasi minsan din ako tumutulong gumagawa ng itak doon. Ako taga blower ng baga, habang nakasalang yung gagawin niyang itak doon sa baga. So yun, binoblower namin yung baga para yung bakal ay lumambot. Pag malambot na, doon na pupukpukin niya para mahulmang itak, kutsilyo kay araro. Maraming ginagawa doon. Kaya sa best friend kong Randy, minsan naaalala ko talaga sila namin, nakakalungkot at medyo, siyempre may mga edad na tayo, may mga kanya-kanya na tayong pamilya, kaya hindi habang buhay magkakasama tayo. So ayan nga po, kahit medyo may kahinaan yung apoy, pero yung kulo talagang, at dapat din po nakakahinga dito, mayroon siyang hingahan dito, ayan. Diba? Para hindi mausok yung, saka yung amoy ng usok ng baong bango, lalo pag may mga nyug pang natitira sa bao, parang nagkukopra, amoy probinsya, diba? Kaya huwag tayong mahiyang maggatong. Kung tutusin, 2 tangke ko rito ng gas eh. Kaso yung isa lang may laman, yung isa reserba, pero hindi pa nawapalagyan. Mahal kasi yung gas dito sa amin. Kaya kailangan natin magtipid kasi yung ating kinikita ay di naman kalakihan. At kailangan maghanap tayo ng ibang panghalili para makapagluto pa rin tayo. Kung wala na tayong gas, o kaya mayroon tayong gas at di naman tayo mahaba at di naman kailangan magmadali, maggatong tayo. Kagaya niyan, umapoy na po, ang kulo naman ng tubig talagang ay ng mani, matindi. At isa pong magandang tuturuan kayo, pag once na malapit na maubos yung tubig, para gusto nyo dry yung mani, ay ano bang tawag nito, para maging dry yung mani, hindi siya namamasa pag once na iahon nyo, patigangin nyo yung tubig para hindi siya, at saka matagal din ang panis. Pag nagluto kayo ng mani at medyo basa yan, may tubig pa, o pwede naman kahit may tubig pa, iahon nyo na, tapos tanggalin nyo na yung tubig, kung ilagay nyo sa strainer, itapon nyo yung tubig para yung mani nadadry at di siya sticky sa kamay. Medyo ano yun pag ano ano bang tawag yun, sticky, maano sa kamay, malapot. Lalo kung may lupa-lupa pa, hindi nyo maayos na hugasan.
So sa ilang piraso ng nyug ay ng bao, makakapagluto na kayo basta maganda lang yung pugon, kalan, ano bang tawag sa inyo niyan. Kagaya niyang ginawa ko ay kulong na kulong naman yung apoy.